So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. Patungkol po kay Senator Rodante Marcoleta. Aba mga kababayan, nalintikan na po no? Itong si Senator Rodante Marcoleta dito mga kapatid. And delikado no yung kalagayan ni Marcoleta ngayon dahil pwede di umano itong makulong mga kapatid ng 6 na taon hanggang 3 taon hanggang 2 taon mga kababayan no dahil po sa kasong perjury. And eto lang no sa ating mga kababayan mga DDS no. Pakiusap ko lang sa inyo no kahit ngayon lang mga kababayan kong DDS no please lang pakiintindi nyo po itong balitang ito bago kayo magsalita diyan sa ating comment section na pinupolitika lamang itong si Senator Rodante Marcoleta no. Pakiintindi po itong balitang ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ayon nga dito sa balita ng Inquirer.net mga kababayan, Marcoleta faces perjury raps before ombudsman no over campaign donation. So ito mga kapatid, silang dalawa ni Remulla dito ang magtutuos mga kababayan dahil parang sa ombudsman yata i-file yung kaso. So sabi dito mga kapatid, Senator Rodante Marcoleta is facing a perjury complaint before the office of the ombudsman no for reportedly publicly acknowledging that he receives no 112 million in campaign donation during no a televised interview. So ito kasi ang kwento mga kapatid. Noong nakarang halalan kasi, dineclare kasi ni Marcoleta sa kanyang SOSE mga kababayan na zero donation no after halalan pala. Dineclare pala ni Marcoleta mga kababayan sa kanyang SOSE na zero donation. No, and yet mga kapatid, sa isang interview sa kanya ng Net25, no, ay nadulas mga kababayan. Itong si Senator Marcoleta at inamin na meron pala siyang na-receive na 112 million worth of campaign donation galing po sa kanyang mga kaibigan ano. And eto lang mga kababayan ano, ito kasi si Marcoleta puna ng puna kay Remulla patungkol doon sa Bendalo issue mga kapatid na sinabi ni tawag dito Senator Erwin Tulfo. And yet mga kababayan, si Marcoleta pala ang literal na nagbendalo. Bakit kamo mga kababayan? Dahil mga kapatid, ayon kay Marcoleta no sa kanyang interview no sa Net25 mga kababayan doon sa isang programa ng Net25 may natanggap siyang 112 million na campaign donation pero nakiusap mga kapatid. Nakiusap po yung kanyang mga donor no campaign donor niya mga kababayan na wag na silang pangalanan. No? Pero mga kapatid, ayon sa batas, no? Ayon po sa batas mga kababayan, dapat i-declare mo talaga kung sino yung mga campaign donor mo noong nakaraang halalan. 'Di ba? Pero si Marcoleta mga kapatid, nag-bend the law, no? Literal na nag-bend the law dahil mas pinakinggan niya ang pakiusap ng kanyang mga campaign donor kaysa sundin niya po yung sinasabi ng batas. So dito ngayon nabutasan talaga ng todo mga kababayan si Senator Marcoleta. O mga DDS tandaan nyo, violate ni Senator Rodante Marcoleta ang batas. No? Dahil sa kanyang pagsunod sa kahilingan ng kanyang mga campaign donor. Hindi yan pamumulitika dahil mismo no kay Rodante Marcoleta nang galing yung statement na yan. No, binayolate ni Marcoleta ang batas dahil imbis na i-declare niya kung sino-sino yung mga pangalan ng mga campaign donor niya, no, ang ginawa niya doon sa kanyang SOSE, no, nilagyan niya ng zero. Mga kababayan, zero donation di umano. Oh, kaya ang tanong ngayon, saan mo ginamit yung 112 million at sino yung mga campaign donor na yan? Yan ba ay mga tao na kumikita ng marangal o yan ay mga taong nagnanakaw din sa kaban ng bayan?
Delikado kasi ito mga kababayan, kasi mamaya niyan, nanalo si Marcoleta gamit-gamit ang pera na ninakaw mga kabatid nitong kanyang mga campaign donor galing mula sa kaban ng bayan. No? So kailangan talagang malaman ng taong bayan kung sino-sino yung mga campaign donor mo para maging transparent, no? Para maging transparent siya sa ating mga kababayang mga Pilipino. So sabi ba dito, while declaring zero contribution ayun na nga, no? While declaring zero contribution doon sa kanyang sa kanyang sose. So sabi pa dito mga kababayan, Paul Watchdog Contradaya, no? Represented by Dr. Danilo Arau, along with a representative of advocates for public interest lawyer attorney Dino De Leon and Alex Lacson lodge, no, the complaints against Marcoleta on Friday. So noong Biyernes to, mga kapatid, i-file itong kaso na ito laban kay Marcoleta dyan po sa Ombudsman. So sabi pa dito mga kababayan, in a 15-page complaint, the group pointed out that Marcoleta's actions, specifically his admission of receiving the campaign funds, no, during November 7 broadcast of Saganang Mamamayan, ito yung programa ng Net25, constitute perjury. No, ito na mga kababayan, constitute perjury under Article 183 of the Revised Penal Code. So yung naging statement daw ni Marcoleta mga kabatid, no, doon sa Saganang Mamamayan na programa ng Net25 na kung saan inadmit nga niya, no, na meron siyang 100 million na natanggap na campaign donation, pwede itong mauwi mga kababayan sa perjury under Article 183 of the Revised Penal Code. No, kasi nga mga kabatid, nagsinungaling siya no. Sabi niya doon sa kanyang sose, wala siyang donation na natanggap. Zero donation daw. And yun pala mga kababayan, meron ka naman palang 100 million mahigit, no, na natanggap. Kanya nga lang, bakit hindi mo i-declare yung kanilang pangalan? No, regardless kung kaibigan mo pa yan, kailangan mo talaga silang pangalanan sa ngalan ng batas. Kasi yun naman talaga, no, ang requirement ng batas, dapat pangalanan mo. Sabi pa dito mga kabatid, under Article 183, no, perjury occurs when a person makes a statement under oath, no, on material matters. So ibig sabihin dito, noong nag-declare si Marcoleta ng kanyang sose mga kabatid, no, under oath siya doon, no, naka-under oath siya doon mga kababayan. So ngayon, mga kabatid, parang lumalabas dito na niloloko ni Marcoleta habang naka-under oath siya, niloloko niya ang taong bayan. Kasi nga, according doon sa kanyang declaration, wala nga talaga siyang kwan daw, no, campaign donor, zero donation daw mga kabatid. And yet, sa isang media interview, umamin siya, no? Inamin niya na may 112 million siya. So ngayon mga kababayan, no, lumalabas dito mga kabatid na hindi wholesome, no, na klaseng tao itong si Marcoleta dahil nalinlang niya ang taong bayan no, nilinlang niya mga kabatid sa kanyang gamit yung kanyang kasinungalingan, nilinlang niya ang taong bayan. So ngayon mga kababayan, no, dapat po talagang sagutin ni Marcoleta yung mga katanungan sa kanya ng COMELEC at ng taong bayan. Bakit hindi nyo po dineclare, Senator Marcoleta, no, yung katotohanan? 'Di ba? In the first place mga kabatid, abogado siya. 'Di ba? Abogado ka, alam mo na yung batas. Pero bakit nag-bend the law, no? Itong si Senator Marcoleta. 'Di ba? Akala mo kung sinong magaling diyan sa Senado. 'Di ba? Akala mo kung sinong, alam mo 'yun. Kasi mga kabatid, kung titignan natin si Marcoleta ngayon, parang siya na ang nasusunod, no? Siya na yung lahat ng sinasabi niya tungkol sa batas, 'di ba? Every time na may mga argumento diyan, ini-emphasize niya yung batas. Tapos siya pala mga kababayan, no, hindi rin sinusunod yung batas. Puna ka sa mga kasamahan mo diyan sa Senado, no? Puna ka kay Remulla tungkol doon sa Benda Law. Samantalang ikaw number 1 na violator ng batas ng Pilipinas. Oh. So ngayon Senador Marcoleta, paano mo ipapaliwanag sa amin 'to? No? Kasi lahat ng statement na
pinagbabasihan natin dito ngayon sa ating discussion, mga kapatid, galing po yan lahat kay Marcoleta. No? Siya po, mga kababayan, ang nagsunog sa kanyang sarili. No? Nasunog siya, mga kapatid, sa sarili niyang kasinungalingan. No? Hindi po ito gawa-gawang kwento. Oh, bago ka sana nagmagaling dyan sa loob ng Senado, Senator Marcoleta, bago mo sana dinipensahan tong magnanakaw nating Vice Presidente na si Sara Duterte, no? Sana sinigurado mo na malinis ka. Ikaw mismo no? Ikaw mismo may bahid ka rin ng kasinungalingan. Oh. So, paano mo i-justify yung sarili mo dito? 'Di ba? Dapat talaga, mga kapatid, malaman ng taong bayan yung katotohanan patungkol sa kanyang sose. Kasi baka mamaya, mga kababayan, no, akala mo kung sino magaling si Marcoleta dyan, tapos yun pala, ang nagpadalo sa kanya pera ng mga donors niya na galing sa nakaw. Di ba? Yan yung masaklap dun Wala tayong kaalam-alam kung malinis ba yung pera na ginamit niya noong kampanya. Baka mamaya yan galing pala yan kay, di ba, sa mag-asawang Diskaya na kung saan bilyon-bilyon yung nanakaw galing sa kaba ng bayan. Oh, sabi ba dito, mga kababayan, before a competent of, ulitin, nawawala tuloy ako. Under Article 183, perjury occurs when a person makes a statement under oath on a material matters before a competent officer, no, with willful and deliberate falsity, and where the statement is required by law for a legal purpose. Kasi nga, mga kapatid, yung pagdi-declare mo ng sose, required talaga kasi yan ng batas, no? Kaya kailangan dyan naka-under oath ka. Kasi hindi naman pwede na magdi-declare ka ng kwento na hindi ka naka-under oath. 'Di ba? Kailangan dyan manumpa ka muna sa batas, no? Manumpa ka muna sa saligang batas ng Pilipinas bago ka magsulat ng kung ano-ano diyan patungkol sa sose mo. So dito, mga kababayan, dito talaga sumablay itong si Senator Rodante Marcoleta. And bakit parang napakahirap kay Marcoleta, mga kapatid, na pangalanan yung kanyang mga campaign donor? Kung malinis naman ang pagkatao ng mga campaign donor mo, bakit ayaw mo silang pangalanan? Diba? Ikaw mismo, abogado ka, dapat ikaw nag-educate sa kanila. Na, brother and sister, madam, sir, no, pasensya na kayo Kasi gustuhin ko mang itago yung mga pangalan nyo, kanya nga lang bilang abogado, obligado akong sundin yung batas. No? Obligado akong isulat yung mga pangalan nyo. Kung malinis yan, Senator Marcoleta, yung mga campaign donor mo, bakit ka natatakot, no, na pangalanan sila? Maliban na lang kung ikaw mismo alam mo, no, na may mali sa pagkatao niyang mga campaign donor mo. Kaya para masigurado mo na hindi ka sasabit, no, mas sinunod mo yung kanilang panawagan na wag silang pangalanan. Kanya nga lang, nung sinunod mo yung kanilang kahilingan sa'yo na wag silang pangalanan, binend mo naman, no, yung batas. Paano ngayon yan, Senator Marcoleta? Eto na, mga kababayan, ang karma. No? Masasabi kong eto na ang karma ni Senator Rodante Marcoleta. Well, mga kapatid, itong mga INC, kasi alam naman nating INC itong si Rodante Marcoleta, hindi naman yan sila naniniwala sa mga karma-karma. Pero sa atin, mga kababayan, dahil nakita natin kung gaano kayabang itong si Marcoleta, mga kapatid, no, eto na, masasabi natin na karma, no, karma na to sa kayabangan ni Senator Marcoleta. And sabi pa dito, the penalty for perjury under Article 183 range from 6 months in jail, mga kababayan. 6 months in jail, maximum term of arresto mayor to 2 years, no, and 4 months. Pag ito, mga kapatid, no, hindi po ito na ipaliwanag ni Marcoleta at napatunayan nga, mga kababayan, na siya po ay nandaya sa kanyang sose, mga kapatid, pasensyahan po tayo, Senator. Dahil ayon dito, the penalty for perjury under Article 183, no, ranges from 6 months in jail, no, maximum terms of arresto mayor to 2 years and 4 months imprisonment, no.
Minimum term of prison correctional, 'di ba? So ibig sabihin mga kabatid, pag nagilty si Marcoleta dito sa kaso niyang perjury, mga kababayan, abay mga kabatid, 6 na taon, no? Hanggang 6 na buwan hanggang 2 taon siya, no, na maghihimas rehas. Mga DDS ha. May sinabi na ako sa inyo kanina, bago sana kayo mag-comment diyan kung ano, pakiintindi lang. Please lang mga kababayan ko mga DDS, pakiintindi nyo muna, no, itong sinasabi dito sa balitang ito. Dahil ang totoo niyan, hindi po pinupolitika itong si Marcoleta. Siya po ang dahilan kung bakit nasunog siya sa kanyang kasinungalingan. Malinaw naman siguro sa inyo, no, na mali talaga si Marcoleta dito. Dahil according sa kanya, wala siyang campaign donation na receive noong nakaraang halalan. And yet, lumabas sa dila niya din, no, sa kanyang programa diyan sa Net25 na may 112 million. Ayon sa batas, 'di ba? Puro kayo batas, 'di ba? Ayon sa batas, dapat after election i-declare mo 'yan. Kung sino-sino yung mga nagbigay sa iyo noong nakaraang halalan para kampanya ka. Ang problema, itong inyong paboritong senator o senador, si Carodante Marcoleta, nagsinungaling eh. Sino ngayon ang nagbenda law? 'Di ba? Sino ngayon ang lumabag sa batas? Matatawag nyo pa bang pamumulitika ito? 'Di ba? Hindi nyo na pwedeng tawagin pamumulitika ito dahil malinaw pa sa sikat ng araw na ang sinasabi sa balitang ito, nilabag ni Carodante Marcoleta ang batas ng Pilipinas. Baka mapunta naman kahit kung sino-sino yung mga komento nyo dyan ha. Ang topic natin dito si Marcoleta. Kaya kung magko-comment kayo dyan, patungkol lang din sa isyong ito. Huwag nyo nang idamay kung sino mga politician dyan. Ganun pa naman kayo pag tawag to, pag nasusukol kayo. No, pag nako-corner kayo, idadamay nyo si ganito, idadamay nyo si ganyan, tapos sasamahan nyo pa ng mga walang kwentang aligasyon ninyo. Ang topic natin dito, si Marcoleta. Kaya mag-focus kayo sa topic natin. Ngayon yung sabihin sa akin, no, na tama pa rin si Marcoleta kahit nilabag na niya ang batas. 'Di ba? Pag nanindigan pa rin kayo kay Marcoleta, literal na talaga na mga wala talagang laman, no, yung mga utak ninyo. Sabi pa dito mga kapatid, the complaint also cited Marcoleta's broadcast statement in which he admitted deliberately avoiding the disclosure of donors' identities as direct evidence of intentional falsehood. So eto ngayon mga kababayan, no, dito talaga nasunog si Marcoleta. Dahil bilang abogado, alam po mga kabatid, ni Carodante Marcoleta yung kanyang obligasyon pagkatapos ng halalan. Na i-declare nga yung mga pangalan ng kanyang mga campaign donors. Kanya nga lang mga kababayan. No? Ayon dito, the complaint is also cited Marcoleta's broadcast statement. So doon talaga pala sila nagbase. In which he admitted deliberately avoiding the disclosure of donors. Kasi nga mga kabatid, ayaw niya talagang pangalanan. No, yung mga campaign donors na dito talaga na diin mga kababayan si Marcoleta, kung kaya't mga kabatid, may posibilidad po na makukulong si Marcoleta kapag hindi niya ito na-explain ng maayos, no, sa ombudsman. May posibilidad na makukulong si Marcoleta simula 6 na taon hanggang 6 na buwan hanggang 2 taon. Dahil dito sa kanyang nilabag na hindi pinangalanan yung kanyang mga campaign donors. Napakadelikado niyan mga kabatid. No? Sobrang delikado po niyan. Kayong mga DDS kayo, believe na believe kay Marcoleta. No? Mamaya pala niyan, galing pala sa nakaw yung ginamit niyang pera noong kampanya. So saan ang dangal ni Marcoleta pag nagkaganon mga kababayan? 'Di ba? Wala siyang dangal. No? Kahit anong gawin niyang pagbibida-bida diyan, kung galing naman sa nakaw yung ginamit niyang pera noong nakaraang halalan, wala pa rin mga kabatid. No? Lahat ng effort niya na ginagawa ngayon, lahat ng pagiging galing-galingan niya dyan sa Senado, wala yan.
No, dahil galing sa nakaw eh. Yung kanyang yung kanyang pera na ginamit ng kampanya eh. 'Di ba? And eto mga kapatid, hindi ko sinasabi na galing nga sa nakaw. No, malay natin galing nga talaga sa nakaw mga kababayan dahil kung malinis nga yung kanyang mga campaign donors, bakit ayaw niyang pangalanan? No, pwede mo namang sabihin na, wala naman tayong tinatago dito, Madam Sir. No, bakit kayo matatakot na pangalanan kayo? Oh, sabi pa dito mga kababayan, inquirers sought the side of Marcoleta's office regarding the matter, but it has yet to reply as posting time. No, ibig sabihin mga kababayan, wala pa rin paliwanag si Marcoleta. No, wala pa rin siyang explanation kung ano nga ba ang katotohanan, no, sa likod ng kanyang pagdi-declare sa kanyang sose na zero yung kanyang campaign donation, no, while declaring sa media, sa TV or sa isang interview na meron naman pala siya talagang nakuhang 112 million galing sa mga campaign donors niya, 'di ba? By his own admission, respondent Marcoleta publicly acknowledged receiving campaign contribution for May 12, 2025 senatorial election but deliberately declared zero contribution in his sworn sose. No, the complaint said. Hanggang saan pa ba to? Ito pa. Marcoleta admission would din constitute perjury under Article 183. So, ito, bumalik na to mga kapatid eh. No, so yun lang mga kababayan. No, yun lang po ang malinaw dito. Pag hindi po na-declare ni Marcoleta or hindi na-declare, sorry. Pag hindi niya na ipaliwanag ng maayos, hindi niya na depensahan yung kanyang sarili patungkol doon sa kanyang inconsistent mga kababayan na mga statement, no, tungkol doon sa kanyang sose, abay mga kapatid, pasensyahan po tayo. No, talagang mapipilitan po dito mga kababayan si Ombudsman Remulla na ipakulong itong si Rodante Marcoleta mga kapatid dahil dito sa kasong perjury. Ewan ko lang kung itong perjury na ito ito po may piyansa o wala. 'Di ba? Pero mga kapatid, ganun pa man ang taong nasampahan na ng kaso dahil sa kanyang paglabag sa batas, wala na pong dangal 'yan. 'Di ba? Lalo na yung kanyang posisyon mga kapatid bilang senator kuan po 'yan, crucial po 'yan dahil syempre mga kababayan, no, kayo yung legislator 'di ba? Nagle-legislate kayo ng batas. Tapos ikaw mismo na legislator number 1 kang violator ng ating batas. Pangit po 'yan. No, wala pong kredibilidad ang taong nagkasala na sa batas mga kababayan lalo na abogado siya mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito na lang po itong usapin natin. Pasensya na kayo mga kapatid kung medyo minamadali ko dahil meron pa kasi akong gagawin mga kababayan and kakabalik lang po ng ating internet, no, kaya medyo mabilis akong magsalita, no, dito sa bidyong ito. But siguro naintindihan niyo naman, no, especially sa ating mga kababayan mga DDS diyan, please lang. 'Di ba? Kung gusto niyo maliwanagan sa balitang ito, pwede niyo i-research 'to. No, Marcoleta perjury case. So i-research niyo lang sa Google 'yan, makikita niyo na agad itong article na ito na ating tinalakay ngayon. At intindihin niyo, kung hindi niyo po maintindihan dahil English 'to, ayun alam naman natin na mga illiterate kayo. 'Di ba? Gamit kayo ng ChatGPT, ipa-translate niyo po ito sa Tagalog. No, ipa-summarize niyo ito. Nang sa ganon, maintindihan niyo. 'Di ba? And kayo na mismo ang humusga, no, kung pinupolitika pa rin ba itong si Rodante Marcoleta ninyo o talagang nagkasala siya sa ating batas. Huwag kalimutan mga kapatid na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And uulitin ko sa inyo mga kababayan, lahat ng aking sinasabi dito ay hindi po galing sa opinion ng mga eksperto, personal opinion ko lamang ito. Hindi po ito mga kapatid sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. Kung agree kayo, good. Pag hindi naman, mga kapatid, nire-respeto po natin bawat opinion ninyo. And may kanya-kanya po kasi tayong opinion talaga mga when given na po yan. Kaya kung hindi kayo agree, feel free na i-dislike yung ating video. Walang problema sa akin yan. And hindi ko rin ginawa itong video na ito para paniwalaan ninyo.
No, base lamang ito sa ating tawag nito sa ating mga personal na assessment, no, patungkol sa balita na ating tinalakay ngayon. Hanggang dito na lang. Adios.